Kabanata 1731. Nagpupumigla si Emma habang naglalakad sa aspaltong kalsada. Hindi maginhawa para sa kanya na maglakad na naka-high heels, kaya diretso niyang tinanggal ang kanyang sapatos at itinapon iyon. Naglakad lang siya pabalik ng nakatapak. Nang maisip niya na si Thomas ay maaaring napatay ni Pig at ng kanyang barkada, agad na napuno ng walang katapusang kalungkutan ang kanyang puso. Naglakad siya at humagulgol, walang tigil na umiiyak habang naglalakad pabalik. Nagkamot sa kanyang mga paa ang aspaltong kalsada at nagsimulang damyugo ang mga ito, ngunit nagngangalit pa rin siya at nagpumilit. Thomas! Thomas! Nang maramdaman niya ang kawalan ng pag-asa at kawalan ng magawa, narinig niya ang mga tunog ng umuungal na makina. Nang iangat ni Emma ang kanyang ulo, nakita niya ang isang puting motor na nakasakay sa malayo. Lumapit ito sa kanya at huminto maya-maya. Nakita niyang ang lalaking nakasakay sa motor ay walang iba kundi ang kanyang asawa na matagal na niyang hinahanap-hanap na si Thomas. Tom. Marami siyang gustong sabihin pero hindi niya maipahayag ang lahat. Tuloy-tuloy lang ang pagpatak ng kanyang mga luha. Si Emma ay sumugod at agad na tumalon sa mga bisig ni Thomas. Umiiyak siya habang sinasabi, akala ko patay ka na. Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko dito na magtatapos ang buhay nating dalawa. Tom, napakabuti at buhay ka pa. Ito ay kahanga-hangang. Dahil magagawa ni Emma ang lahat ng ito para sa kanya, naging sulit ang mga aksyon ni Thomas sa panahong ito. Si Emma ay isang babaeng karapat-dapat sa proteksyon ni Thomas at poprotektahan niya ito ng kanyang buhay. Hinawakan niya ng mahigpit si Emma at hinaplos ang likod nito habang inaalo ito. Ayos lang. Tapos na ngayon. Matapos siyang aliwin ni Thomas sa mahabang panahon, nagtanong siya, paano ka nakatakas? Nasaan si Pig and the gang? Nakaisip lang ng dahilan si Thomas. Takto namang dumaan ang mga pulis at dinala si Pig. Naligtas din ako dahil doon. Tingnan mo, pinahiram pa ako ng mga opisyal ng motor. Oo, nasaan ang kotse mo? Napabuntong hininga si Emma. Mahirap ipaliwanag sa maikling panahon. Sasabihin ko sa iyo ng dahan-dahan. Pagkatapos, sumakay si Emma sa motor at hinawakan ng mahigpit si Thomas sa kanyang mga bisig habang nakadikit ang kanyang katawan sa likod ni Thomas. Malakas ang tunog ng makina at umihip ang simoy ng hangin sa kanilang mga mukha. Laging may bahaghari pagkatapos ng ulan. Pagkatapos ng mga insidenteng naranasan ni Emma, sigurado siya kaysa dati na sulit ang paghihintay niya ngayong taon. May kumpirmasyon din si Thomas na tama ang kanyang pagbabalik pagkatapos ng isang taon. Ang dalawang pusong ito na unang naghiwalay ay muling nagsanib. Sa hating gabi, umuwi si Penny at naligo bago siya humiga sa kanyang kama at nagpahinga. Nang maalala niya ang nangyari noong araw, natakot siya. Pagkahiga pa lang niya, narinig niyang tumunog ang doorbell. Gabi na. Bakit may bisita pa? Tumayo si Penny at lumabas ng kwarto. Nang buksan niya ang pinto upang tingnan kung sino iyon, nakita niya si Pig na nakatayo sa harap ng pinto kasama ang isang grupo ng mga alipors. Gayunpaman, ibang-iba ang itsura ni Pig sa taong nakilala niya noong araw. Sa sandaling iyon, namamaga ang mukha ni Pig at ang kanyang braso ay nababalot ng mga benda. May mga pasa sa buong katawan at halos imposible na makita ang anumang bahagi ng kanyang katawan na mukhang maganda. Natigilan si Penny. Akala niya ay dumating si Pig para ayusin ang mga bagay-bagay sa kanya. Napaatras siya ng 2 hakbang bago siya nabigla kaya napasigaw siya ng, Mr. Baboy, kung gusto mong masettle ang score, hanapin mo sina Thomas at Emma. Wala akong kinalaman sa kahit ano. Nag-iisip pa rin siya kung paano tatalikuran ang kanyang pananagutan, ngunit si Pig at ang kanyang mga alipors ay tumayo sa pintuan, yumuko, at sumigaw, paumanhin. Ha! Tila natigilan si Penny. Iniisip niya kung mali ba ang narinig niya. Itinaas ni Pig ang kanyang ulo at seryosong sinabi, naparito kami upang humingi ng tawad sa insidenteng nangyari noong maghapon. Binigay mo sa akin yung name card mo nung time na yon, kaya ako nakapunta dito. Pero wala akong address ng iba, kaya hindi ako makahingi ng tawad sa kanila ng personal. Kaya, naglabas si Pig ng 3 kahon bago niya iniabot kanya. Ito ay tanda ng aking sinseridad. Isa sa mga ito ay para sa iyo. Mangyaring tulungan akong ipasa ang 2 pang kahon sa iba pa. Kabanata 1732. Kasalanan ko ang nangyari noong araw. Ako ay humihingi ng paumanhin. Natakot si Penny habang itinatago niya ang mga kahon. Dahan-dahan niyang binuksan ang isa sa mga ito at may isang Rolex na relo sa loob ng kahon. Wow! Mapagbigay si Pig.
Siya ay dumating upang humingi ng tawad. Ganun pa man, hindi naintindihan ni Penny. Bakit ngayon ay naging mahiyain si Pig na noon ay mayabang at walang awa? Ano ang nangyari pagkatapos niyang umalis? Ating gabi, sa lumang vilya ng pamilya Mayo. Matapos maligo at lumabas ng banyo si Emma ay tumunog ang telepono sa kanyang kwarto. Lumapit siya at kinuha ito. Kasunod noon, ang boses ni Penny ay nanggaling sa kabilang linya. Emma, natutulog ka ba? Nang marinig ni Emma ang boses ni Penny, sumimangot siya. Ayokong kausapin ka. Palam. Hoy, tahan na, nag-aalalang sabi ni Penny. Tumawag ako dahil may sasabihin ako sa iyo. Una, gusto kong humingi ng paumanhin sa iyo para sa insidente ngayon. Pangalawa, pinalis ko ang sasakyan mo kaya hihilingin ko sa isang tao na ibalik ito sa iyo bukas. Third, nauutol na sabi ni Penny at hindi natuloy ng matagal. Ano ang gusto mong sabihin? Naiinip na sabi ni Emma. Natahimik sandali si Penny bago siya nagtanong mahinang boses, Emma, ano ang ginawa ng asawa mo kay Pig noong araw? Iyon ang tanong na pinakainaalala niya. Natigilan si Emma. Ano kaya ang ginawa ni Thomas kay Pig? Hindi ba dumaan ang mga pulis at dinala si Pig? Wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa. Hindi siya pinaniwalaan ni Penny. Kung walang ginawa si Thomas, bakit magiging duwag si Pig? Puno ng mga pasa ang kanyang katawan at katawa-tawa siyang mapagpakumbaba. Sabi ni Penny, kanina pa ako pinuntahan ni Baboy. Alam mo bang humingi siya ng tawad sa akin na may dalang regalo? He even asked me to apologize to you and especially your husband on his behalf. Totoo iyon. Parang takot na takot siya sa asawa mo. Emma, sabihin mo sa akin, ano ang ginawa ni Thomas kay Pig para matakot siya? Natarante rin si Emma. Nang makita niya si Thomas, inalagaan na si Pig. Marahil ay dinala ng mga pulis si Baboy at pinag-aralan ng ilang sandali kaya't siya ay naging mas pinigilan ngayon. Sabi ni Emma, wala talaga akong alam. Huwag mo na akong tanungin ulit. Okay, kung ganoon. Ibababa ko na ang tawag. Pareho silang nabitin sa isa't isa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Thomas na may dalang malaking bag. Saan ka nagpunta noong hating gabi? Anong dala mo? Curious na tanong ni Emma. Umiti si Thomas sa kanya. Inabot niya ang 2 kahon na nakaimpake na maganda sa bag at ipinasa ang isa sa mga ito kay Emma. Buksan mo at tingnan mo. Ano ito? Ginagawa mong napakahiwaga. Pinuksan ni Emma ang kahon at binuksan ito. May bagong iPhone sa loob. Umagalpak siya ng tawa. Tom, lumabas ka ng hating gabi para bilhin ito para sa akin. Oo, pinuksan din ni Thomas ang kabilang box. Ito ay isang katulad na bagong telepono. Tira ang mga phone natin, kaya sinadya kong bumili ng 2 bagong phone. Bumili pa ako ng 2 bagong case ng telepono. Hinawakan ito ni Emma sa kanyang kamay at nakaramdam ng init sa loob, ngunit sinadya niyang sabihin, sino ang gustong gumamit ng 2 case ng telepono sa iyo? Gusto mo ba? Tanong ni Thomas. Nahihiyang tumango si Emma. Gusto ko ito. Sa gabi, nakahiga silang 2 sa kama at magkaharap ang kanilang mga likod. Parehong gustong tumalikod at hawakan ng isa, ngunit napigilan sila ng kanilang pagkamahiyain. Bago nakatulog si Emma, marahan niyang binuksan ang kanyang bagong telepono, nag-type ng mensahe, at ipinadala ito kay Thomas. Magandang gabi, mahal. Nang makita ni Thomas ang mensaheng natanggap niya, lumingon siya at tumingin kay Emma na nakatalikod sa kanya sa kama. Pakiramdam niya ay worth it lahat ng ginawa niya. Muling naramdaman ni Thomas ang pagmamahal. Kabanata 1733. Kinabukasan, sa tuktok na palapag ng Southland District branch ng Mark of the River Mountain. Nakatayo si Thomas sa harap ng malaking French window habang masa likod niya ang kanyang mga kamay habang nakatingin siya sa malayo sa tanawin ng Southland District. Pumasok si Aquarius, binigyan siya ng isang mahinang ngiti, at sinabing, Commander, mukhang nasa mabuting kalooban ka. Natigilan si Thomas. Commander, karaniwan kang malamig. Sa tuwing mananatili ako sa tabi mo ng ilang minuto, nanlalamig ako. Ngunit, ikaw ay kasing init ng araw ngayon. Kung tama ang hula ko, tinulungan mo ang asawa mo kahapon, at mas naging matatag ang relasyon nyo, di ba? Hindi sumagot si Thomas. Karaniwan siyang desidido sa pagpatay, ngunit may mga pagkakataong mahihiya siya. Ang katahimikan ay nangangahulugan ng pagpasok.
Pinago ni Thomas ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong, may kakaiba bang nangyari sa kumpanya kamakailan? Sagot ni Aquarius, walang espesyal na nangyari. Nagkaroon lang ng ilang kompetisyon sa Art Trading Corporation. Bukod pa rito, ipinadala ng ilang kumpanya ang kanilang mga tao upang maghanap ng mga pakikipagtulungan. Halimbawa, nagpadala ang Seren Winery ng isang tao upang maghatid ng 2 bote ng alak upang ipakita ang kanilang sinseridad. Umaasa silang makikipagtulungan sa atin sa hinaharap. Seren Winery. Tanong ni Thomas. Hindi ko narinig ang tungkol dito. Ipinaliwanag ni Aquarius, ang Seren Winery ay isang lokal na negosyo sa Southland District. Isa itong centennial brand. Hindi nila kailanman ibinebenta ang kanilang mga alak sa ibang mga lugar sa Southland District lamang. May kasabihan na nagsasabing, good wine needs no bush. That's Seren Winery in a nutshell. Ang kanilang alak ang pinakamasarap sa mundo. At saka, naglabas sila ng 3 serye, Grandmaster, Holy Master, at Elite. Grandmaster, Holy Master, at Elite. Umalaklak si Thomas. Ang 3 serye ay may mga pangalan na parang mayabang. Ang mga ito ba ay mga alak na angkop sa gayong mga pangalan? Nagpatuloy si Aquarius. Ang 3 seryeng ito ay binubuo ng mataas na kalidad na magandang alak. Ang Elite, na may pinakamababang pamantayan, ay ibinebenta sa $100,000 bawat bote. Samantala, ang serye ng Grandmaster ay hindi mabibili. Pirang makita ang alak nito sa merkado, kaya ang bawat bote ay maaaring ibenta ng hanggang $1 million. Medyo nagulat si Thomas. Ang isang bote ng alak ay maaaring ibenta ng hanggang $1 million. Oo, dahil ang alak sa serye ng Grandmaster ay napakahirap gawin. Mga 10 bote lamang ang ginagawa bawat taon. Sinasabing pagkatapos uminom ng alak ng mga regular na tao na ibalik ang kalusugan ng kanilang katawan. Kapag ang mga pasyente ay uminom nito, ang kanilang mga sakit ay maaaring gumaling at ang alak ay tumutulong sa kanila na gumaling. Bagamat parang exaggerated ito, ipinapakita nito kung gaano kahusay ang epekto ng alak at kapansin-pansin din ang mouthfeel nito. Huminto sandali si Aquarius bago niya idinagdag ang 2 bote na inihatid ng Seren Winery. Kahapon ay 2 bote ng Grandmaster wine. Nangangahulugan din iyon na nakapaghatid sila ng higit sa $2 million na halaga ng alak ng sabay-sabay. Sila ay hindi kapani-pani walang mapagbigay. Sa oras na ito, nakatanggap si Thomas ng tawag mula sa kanyang asawang si Emma. Hello, mahal, nasaan ka? Nasa kumpanya ako. Libre ka ba ngayon? Kaarawan ng nanay ng dati kong kasamahan, kaya niyaya niya kaming lahat na kumain. Pwede mo ba kaming ihatid doon? Sige. Ay, tandaan mong magdala ng regalo. Huwag pumunta ng walang regalo. Bastos. Nakuha ko. 4:30 PM ang party. Huwag magpahuli. Ipapadala ko ang address sa iyong telepono. Sige. Pagkatapos tapusin ni Thomas ang tawag, sinabi niya sa Aquarius, maaari nating isaalang-alang ang pakikipagtulungan sa gawaan ng alak na ito. Gayun din, bibigyan kita ng isang address. Magpadala ng bote ng Grandmaster doon para sa akin sa 4 PM. Tumango si Aquarius. Opo, Ginoo. Kabanata 1734. Bandang alas 4 ng hapon, umuwi si Thomas sa oras. Pagkatapos, hinatid niya sina Emma at Felicia sa isang restaurant bago sila pumasok sa isang private room. Pagpasok pa lang nila, nakita nilang may kakaunting tao ang nakaupo sa hapag at lahat sila ay mga kasamahan ni Felicia. Kabilang sa kanila, ang nakaupo sa pangunahing upuan ay si Petunia Mason, na kaarawan ngayon. Siya ay isang senior sa kumpanya, kaya kinailangan siyang tawagan ni Felicia na Madam Mason. Madam Mason, I'm here, nakangiting sabi ni Felicia. Sige, maupo ka. Matagal ka na naming hinihintay. Kung hindi ka pa dumating, natapos na namin ang lahat ng pagkain dito. Umiti si Felicia at umupo. Umupo na rin sina Emma at Thomas. Tumingin si Petunia kay Emma bago sinabing, lalong gumaganda ang pamangkin ko. Ang ganda-ganda mo. Sa oras na iyon, isang kabataang babae ang nagsalita ng may paghamak. May silbi ba kung maganda siya? Nagpakasal lang siya sa basura at walang nakakaalam kung nasaan siya. Siya ay namumuhay sa kanyang buhay mag-isa. Sobrang nakakaawa. Ang babaeng nagsabi noon ay si Canarid, ang anak ni Petunia. Si Kana ay naihambing kay Emma mula pa noong siya ay maliit, ngunit siya ay natalo kay Emma sa lahat ng aspeto.
Hindi siya kasing ganda ni Emma, hindi siya kasing talino ni Emma, at hindi kasing yaman ng pamilya ng hilang kanyang pamilya. Kaya, nagseselo si Kana kay Emma. Sa wakas ay mayroon na siyang mailalabas na galit matapos ikasal si Emma kay Thomas. Sa tuwing nakikilala niya si Emma, sinusubukan niya itong kutsain. Hindi mabilang na beses niyang insulto si Emma sa nakalipas na 8 taon. Tinadya ni Petunia na magpanggap na parang hindi niya narinig. Hinayaan lang niya si Kana na maglabas ng kalokohan. Medyo nagalit si Felicia. Itinaas niya ang kanyang boses at sinabing, dahil nabanggit mo iyan, ako, nagkataon, ay nais ding kunin ang pagkakataong ito na ipakilala sa iyo ang aking manugang na si Thomas Mayo. Habang nagsasalita siya, tinuro niya si Thomas at mahinang ngumiti. Ito ang manugang ko, Thomas. Kakabalik lang niya kanina, she said. Natigilan ang lahat ng nasa kwarto. Nagbalik na ang lalaking bida na kinukutya nila sa loob ng 1 taon. Pinalaki ni Kana si Thomas bago siya ngumiti at sinabing, wow, how dare you still return. Nag-enjoy ka sa buhay mo doon pero iniwan mo ang buntis mong asawa sa bahay. Walang isip ka talaga. Kung ako sa'yo, naghukay ako ng butas at ibinaon ang sarili ko. Mamamatay na lang ako para hindi ako mapahiya. Maasim ang mga ekspresyon ni na Emma at Felicia. Dapat pa ba nilang kainin ito? Tumikim si Petunia bago niya hinigit si Kana at sinabi kay Thomas, buti naman at nakabalik ka. We're a family, so walang hirap na hindi natin madadaanan. Uye, Thomas, kumusta ang buhay mo sa Central City noong nakaraang taon? So, walang pakialam na sagot ni Thomas. Kaya ganon. Haha. Masasabi nilang hindi siya naging matagumpay nang marinig nila ang kanyang sagot. Patuloy na nagtanong si Petunia, magkano ang naibalik mong pera? Namuhay mag-isa si Emma sa buong panahon ng kanyang pagbubuntis sa buong taon para sa iyo. Kailangan mong bumawi sa kanya. Nahihiya akong sabihin na hindi ako nagbalik ng maraming pera sa pagkakataong ito, sabi ni Thomas sa mahinang boses. Para labanan ng Art Trading Corporation, itinago ni Thomas ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at kayamanan. Iilan lang ang nakakaalam na nabawi niya ang pagkakakilanlan niya sa God of War. Walang nakakaalam na siya ang ulo ng pamilya Mayo sa Central City at si Mark ng River Mountain ay chairman sa Southland District. Kaya, sa ibabaw, siya ay talagang mahirap. Si Petunia ay nagpakita ng mapang-asar na ekspresyon. She had a look of disdain as she said, nakakahiya ka na pumasok sa bahay ng pamilya Hill kapag hindi ka nagbalik ng pera. Nagtrabaho ka ng 1 taon sa labas, ngunit wala kang kinikita. Ikaw talaga ang pinakamasamang taunan sa lahat ng natalo. Umiling siya at tumingin kay Felicia. Felicia, naaawa talaga ako sayo. Sa totoo lang, galit din ako sayo. Paano mo mapapangasawa ang iyong anak na babae sa ganoong basura? Hindi mo ba itinatapon ang iyong anak sa isang bangin? Pagkasabi niya nun, tumahimik ang kwarto. Kabanata 1735. Nanginginig ang kamay ni Felicia na nakahawak sa kanyang kutsara at muntik nang kumagat si Emma sa kanyang steak. Nanatili silang tahimik ng matagal. Sa huli, nagsalita si Kana sa mapanuksong tono. Nanay, sa palagay ko ay may puwang pa upang baligtarin ang sitwasyon. At least bata pa si Emma, and she's gorgeous. Naniniwala ako na makakahanap siya ng mas mabuting lalaki. Sa aking opinyon, dapat siyang mabilis na mag-file para sa diborsyo at maghanap ng ibang lalaki. Emma, ano sa tingin mo? Naging awkward ang atmosphere sa table. Paputok na sana si Emma sa kanyang blouse nang may pumasok na lalaki sa pintuan at iyon ay nagpagan sa awkward na kapaligiran sa silid. Nagsimula na ba kayong lahat kumain? Pumasok ang lalaki at umupo sa kanyang upuan. Ang lalaki ay asawa ni Kana, si Jerick Wagner. Mahal, agad na hinawakan ni Kana ang braso ni Jerick at nagsalita sa isang mapang-akit na tono. Mahal, bakit ang tagal mo? Umalaklak si Jerick at sinabing, nag-overtime ako sa kumpanya at hindi ako basta-basta makakaalis. Mama, mahal, pasensya na. Ikinaway ni Petunia ang kanyang kamay. Ayos lang iyan. It's a good thing na nakakapag-overtime ka. Ito ay mas mahusay kaysa sa isang tao na kahit na walang trabaho. Malinaw na sinabi niya iyon kay Thomas. Napatingin si Jerick kay Thomas. Actually, halos narinig na niya ang usapan nila sa labas. Tinadya niyang sabihin, ito ang asawa ni Emma, di ba? Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ka.
Isang karangalan na makilala ka ng personal ngayon. Umagalpak ng tawa si Kana. Narinig tungkol sa kanya. Malinaw na mayroon siyang kilalang reputasyon. Pagkasabi niya nun, tumawa lahat ng tao sa kwarto. Naging biro sina Thomas at Emma sa silid, at naging, masigla, ang nakakainip na birthday party. Nagpatuloy si Petunia sa pakikipag-usap kay Felicia. Felicia, kawawa ang panghuhusga mo mula pa noong maliit ka. Bibigyan kita ng ilang tip at tuturuan ka kung paano pumili ng manugang ngayon. Kung muling ikakasal si Emma, matutulungan mo siyang makahanap ng isang mahusay na lalaki tulad ni Jeric. Ang bahay at sasakyan ay mga pangangailangan. Dagdag pa, ang bahay ay dapat nasa distrito ng paaralan. Bukod dito, kailangan niyang magkaroon ng isang matatag na trabaho at ang kanyang buwan ng sweldo ay kailangang binubuo ng hindi bababa sa 6 na numero. Higit sa lahat, dapat filial siya at maganda ang ugali. Naiintindihan mo ba, Felicia? Ibinaba ni Felicia ang ulo. Nang marinig niya ang sinabi ni Petunia, nakaramdam siya ng kilabot at galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ngunit ano pa ang magagawa niya? Si Thomas ay mahirap at hindi niya maihahambing kay Jeric na ang buwan ng sweldo ay ilang daang libong dolyar. Pareho silang manugang ngunit may napakalaking pagkakaiba sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, nagkusa si Jeric na tumayo at sabihin, sige, wag na nating pag-usapan ang mga nakakainip na bagay. Inay, kaarawan mo ngayon. Narito ang isang toast para sa iyo. Kinuha niya ang isang maliit na baso ng alak, yumuko ng kaunti at binigyan si Petunia ng isang toast. Umigop si Petunia at nilapag ang kanyang wine glass. Speaking of this wine, I wonder kung alam mo ang tungkol sa Seren Winery. Dagdag ni Jeric. Tumango si Kana. Mayroon bang hindi nakakaalam tungkol dito? Ang Seren Winery ay isa sa mga lagda sa Southland District. Kahit mayaman ang mga tao, hindi nila basta-basta mabibili ang 3 pinakamalaking serye ng kumpanya. Tumango si Jeric at sinabing, oo, ang alak ng Seren Winery ay napakasarap sa bibig at epektibo rin paggamot. Ngumiti si Petunia at nagtanong, Jeric, ang dami mong napag-usapan. Tungkol saan ba lahat ng ito? Mom, malalaman mo din agad. Nagkatinginan ng lahat at hindi alam kung ano ang ginagawa niya. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng private room. Isang waiter ang may dalang bote ng alak sa loob at sinabing, sino sa inyo si Madam Petunia Mason? Itinaas ni Petunia ang kanyang ulo at sinabing, ako nga. Ano ito? Sumagot ang waiter, may naghatid ng isang bote ng alak mula sa Seren Winery. Sabi nila birthday gift daw sa'yo. Ha? Biglang nagkagulo ang kwarto. Ang alak mula sa Seren Winery ay masarap na alak na hindi mabibili ng pera. Ang mga tao ay handang magbayad ng malaking pera para lang makasipsip. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nagbigay kay Petunia ng gayong regalo sa kaarawan. Ang taong ito ay mapagbigay. Mabilis na kinuha ni Kana ang bote ng alak at inilagay sa mesa. Hindi niya maiwasang magtanong, sino sa inyo rito ang magiging bukas palad? Habang pinag-iisipan ni Thomas kung paano niya sasagutin, ibinaba muna ni Jeric ang kanyang kutsara at sinagot ito ng mahinang ngiti, Nay, ito ang sorpresa na gusto kong ibigay sa iyo. Bigla namang napatingin ang lahat kay Jeric. Pati si Thomas ay nagulat. Kabanata 1736. Anong nangyari? Mayroon bang dalawang magkatulad na regalo? Iniling niya kay Aquarius na maghatid din ng isang bote sa umaga. Sa mesa, masayang kumapit si Kana kay Jeric at binigyan ito ng matinding halik. Mahal, ang galing mo. Hindi napigilan ng kanilang mga kasamahan na magpakita rin ng malaking thumbs up sa kanya. Galing. Hindi ka basta-basta. Magaling, Jeric. Anong mabuting tao. Isang tunay na pagpapala na magkaroon ng ganoong manugang. Hindi nakalimutan ni Kana na kutsain si Thomas. Oo, iniisip ko kung dinalhan mo ang aking ina ng regalo ngayon. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Thomas, ang regalo ko. Hindi niya agad alam ang sasabihin. Sarkastikong sinabi ng isa nilang kasamahan sa gilid, sige, Kana, bakit mo pinupukaw ang basura? 2 lang siguro ang dala niya sa pinakamarami. Bakit? Umaasa ka ba na bibigyan ka rin niya ng isang bote ng alak mula sa Seren Winery? Okay, quit talk nonsense. Pilasan mo at tanggalin ang tapon ng alak. Hindi ako makapaghintay na humigop. Tumayo si Jeric. Okay, hayaan mo akong buksan ang bote ng alak at hayaan kayong lahat na humigop. Inabot niya para buksan ang box.
Gayunpaman, pagbukas pa lang niya ng kahon ay natigilan si Jeric. Tahan na. Bakit naging Grandmaster? Naalala ni Jeric na pinabili niya ang kanyang kaibigan ng isang bote mula sa seryeng Elite. Bakit may inihatid na Grandmaster? Mali ba ang pinadala nila? Bago pa siya makapag-react, sumigaw ang isa sa mga kasamahan, Grandmaster. Ito ay isang Grandmaster. Jeric, malaki ang ginastos mo. Naisip ko na magiging kahanga-hanga kung magbibigay ka lang ng isang bote ng Elite. Kahit na nagbigay ka ng isang banal na guro, sapat na taos puso ka pa rin. Ngunit hindi ko inaasahan na direktang bibili ka ng Grandmaster. Ang isang bote ng Grandmaster ay nagkakahalaga ng hanggang $1 million. Magaling. Madam Mason, maganda ang pakikitungo sa iyo ng iyong manugang. Pinuri nila si Petunia kaya namula ang kanyang mukha at siya ay nasa buwan. Sa gilid, medyo nakaramdam ng awkward si Jeric. Pumili siya ng Elite pero bakit naging Grandmaster ito? Maling delivery siguro ang ginawa nila. Di bale, ayos lang. Ang isang bote ng Elite ay nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar habang ang isang bote ng Grandmaster ay nagkakahalaga ng hanggang $1 million. Gayunpaman, hindi nagdusa ng anumang pagkawala si Jeric. Agad siyang ngumiti sa kanila at tinanggal ang kahon. Nang inilabas niya sa kahon ay isang bote ng alak na natatakpan ng takip na salamin at may fingerprint lock pa sa takip. Niyon ay isa sa mga tampok ng Seren Winery. Ang bawat bote ng alak ay may mahigpit na pangangailangan. Sa tuwing binili sila ng mga tao, hihilingin ng winery sa mga mamimili na ibigay ang kanilang mga fingerprint. Ang mga mamimili lang ang makakapagbukas nito at ginawa nitong mas high-end, disente, at classy. Napangiti ng mahina si Jeric habang sinasabi, iba ang alak ng Seren Winery. Kailangan pa nga nila ng fingerprint para ma-unlock ito. Magaling. Habang nagsasalita siya, pinahaba niya ang kanyang kaliwang hinlalaki. Pagkatapos, idiniin niya ang daliri niya. Napatingin ang lahat at naisip na agad itong mabubuksan, ngunit ito pala. Beep, beep, beep. Ang lock ng fingerprint ay nagpakita ng pulang code na nagsasaad ng error sa input ng fingerprint. Error? Medyo nakaramdam ng awkward si Jeric. Mahal, mali ba ang daliri mo? Tanong ni Kana. Hayaan mo akong subukan muli. Lumipat si Jeric sa ibang daliri at sinubukang muli, ngunit nabigo pa rin ito. Hindi niya mabuksan ang takip ng salamin. Tinubukan niya ang lahat ng kanyang 10 daliri, ngunit walang nagtagumpay. Halos habarin niya ang kanyang sapatos at sinubukan gamit ang kanyang mga daliri sa paa. Bakit ito mangyayari? Napakamot ng ulo si Jeric at hindi ito maintindihan. Ilang beses pang sinubukan ni Jeric. Tinubukan niya sa lahat ng kanyang mga daliri at lahat ng kanyang mga pagsubok ay nabigo. Galit na galit si Kana kaya nilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at sinabing, ano ba? Ito ang pamantayan ng Seren Winery. Hindi nila karapat-dapat ang katanyagan. Ginagawa nilang napakaklase at high-end, pero maganda lang sa labas. Ito ay talagang kakilakilabot sa loob. Nag-record pa sila ng maling fingerprint para sa lock. Kabanata 1737. Maling record. Nataranta ang mga kasamahan nila. Ang record ay dapat na mali. Sa sandaling iyon ay biglang sinabi ni Thomas, bueno, maaaring hindi ito naitala ng mali. Baka mali ang paraan ng pagbubukas mo. Ha? Napatingin ang lahat. How dare the trash? Who were remain quiet for the whole night, speak now. Bakit? Alam mo ba kung paano magbukas ng bote ng alak mula sa Seren Winery? Naiinis na sabi ni Jeric. Pumalaklak si Kana at sarkastikong sinabi, kalimutan mo na. Tingnan mo ang mukha niyang walang isip. Alam niya ba kung paano buksan? Nagtawanan din ang mga kasamahan niya. Napangisi din si Emma na nakaupo sa gilid. Naisip niya na sa wakas ay naalis na ang atensyon ng lahat, ngunit bakit sinubukan pa rin ni Thomas na kunin ang kanilang atensyon? Nalaman ba niya na ang mga bagay ay hindi sapat na nakakahiya? Gayunpaman, kumilos si Thomas na parang walang nangyari. Iniabot niya ang kanyang braso habang sinasabi, medyo naiintindihan ko ang tungkol sa pagbubukas ng bote ng alak. Hayaan mo lang akong subukan ito. Tumawa si Jeric. Okay, tingnan natin kung paano tayo tinuturuan ng matalinong si Mr. Mayo na gumugol ng halos lahat ng oras niya sa ibang bansa kung paano magbukas ng bote ng alak. Inabot niya sa kanya ang alak. Hindi gumawa ng anumang espesyal na galaw si Thomas. Inilagay lang niya saglit ang kanang hintuturo sa fingerprint lock at naging green ang lock.
Na-unlock ito gamit ang tunog ng pag-click. Napakabilis nito na ang kanilang mga kasamahan ay hindi man lang nagkaroon ng oras upang itago ang kanilang mga ngiti. Nawala lang bigla ang mga ngiti nila. Nagulat din sina Emma at Felicia. Hindi nila akalain na gagawin talaga ito ni Thomas. Hindi maiwasan ni Kana na magtanong paano ito posible. Bakit hindi mabuksan ng asawa ko ang alak na binili niya gamit ang kanyang fingerprint, ngunit ang isang hindi nauugnay na basurang tulad mo ay maaaring magbukas nito? Tumawa si Tomnos at bahagyang umiling. Tinuro niya ang alak at sinabing, kasi binili ko itong alak bilang regalo sa kaarawan kay Madam Mason. Ano? Pumagsak na naman ang kapaligiran sa sobrang lamig. Ang kawawang basurang ito, na umasa sa kanyang asawa, ay nakapagbayad ng isang Grandmaster na nagkakahalaga ng hanggang $1 million. Anong klaseng biro ito? Agad siyang pinabulaanan ni Kana. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na ginamit ng asawa ko ang iyong alak at nagpanggap na parang bumili? Bakit hindi ka tumingin sa salamin? Karapat-dapat ka pa ba niyan? Sa sandaling iyon, muling pumasok ang waiter na may dalang isa pang bote ng alak. Madam Mason, may naghatid sa iyo ng isa pang bote ng alak mula sa Seren Winery. Ilalagay ko ito para sa iyo. Nang tingnan ni Thomas ang bote ng alak na kakadeliver pa lang, walang pakialam niyang sinabi, Mr. Wagner, ito ang alak na gusto mong ibigay kay Madam Mason, tama ba? Sa pagkakataong ito, nabunyag ang katotohanan. Namula ang mukha ni Kana. Pinaghihinalaan niyang nagsisinungaling si Thomas kanina, pero isang sampal lang ang natanggap niya. Ang totoo, ginamit ni Jeric ang alak na binili ni Thomas para magpanggap na parang binili niya iyon. Bagamat hindi niya sinasadya, napahiya si Kana na gusto niyang maghukay ng butas at magtago. Napaupo na lang siya, ibinaba ang ulo, at nahihiya siyang magsalita pa. Kinuha ni Jeric ang bagong bote ng alak. Pinuksan niya ang kahon, at isa talaga itong elite. Hindi siya nagkamali sa pagkakataong ito. Matapos makita ito ng lahat ng kanilang mga kasamahan, hindi nila namamalayan na umiling. May nagsabi, wow, paano ito magiging elite? Jeric, kumikita ka ng 6 na digit na sweldo bawat buwan, ngunit nagbibigay ka lang ng isang elite. Hindi ka ba masyadong matipid? Tingnan mo si Thomas. Siya ay mahirap, ngunit nagbibigay pa rin siya ng isang bote ng Grandmaster. Nakaramdam ng hiya si Jeric. Sa gilid, galit na galit si Petunia na nanginginig ang katawan. Ang kanilang pamilya ay nagtutulungan upang insultuhan si Thomas sa buong gabi, ngunit binaligtad lamang niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang bote ng alak. Sa sandaling iyon, sa wakas ay sumabog si Felicia na ibinaba sa buong gabi. She clicked her tongue while she shook her head and said, Madam Mason, ano ang itinuro mo sa akin ngayon? Nako, sabi mo ang pinakamahalaga sa pagpili ng manugang ay ang kanyang karakter. Kabanata 1738. Hindi mayaman si Thomas ngayon pero napaka-ambisyosa niya. Sincere din siya sa paraan ng pakikitungo niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Unlike someone's son-in-law, karaniwan niyang ipinagmamalaki kung gaano siya kay Aman, ngunit kapag mahalaga ito, nagsisinungaling lang siya sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya gamit ang mga pangalawang kalakal. Madam Mason, naaawa talaga ako sa iyo. Kung kaya niyang magsinungaling sa iyo sa harap namin, maaaring hindi mabilang na beses siyang nagsinungaling sa iyo sa isang regular na araw. Nakakaawa ka. Talagang matatalas ang dila ng mga babae. Pinagalitan ni Felicia si Petunia sa ilang pangungusap lang. Sa puntong ito, ang mukha ni Petunia ay mapatla at ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa mga tunog ng pag-click at gusto niyang i-roll up ang kanyang manggas at magsimula ng away. Siya ang laging nanlalait at nang-aapi kay Felicia pati na rin sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang sitwasyon ay nabaligtad. Sa wakas ay turn na niya para insultuhan. Galit na tumingin si Petunia kay Jeric. Labis na napahiya si Jeric, ngunit nanatili siyang hindi kumbinsido. Hindi niya maintindihan kung bakit kayang bumili ng isang Grandmaster ang isang kawawang tulad ni Thomas. Ang nagpulala ng mga bagay ay hindi basta-basta mabibili ang isang Grandmaster kahit na may pera ka. Tinitigan ni Jeric ang bote ng alak sa kamay ni Thomas bago siya tumingin sa kanyang alak. Bigla naman siyang tumawa ng malakas. Natigilan ang lahat ng nasa kwarto. Ano ang kahulugan nito? Nabaliw na ba siya dahil sa galit? Sa sobrang takot ni Kana ay mabilis niyang hinaila ang manggas ni Jeric at kinakabahang nagtanong, Mahal, ano ang nangyayari sa iyo?
Umajejek si Jeric bago niya inayos ang sarili. Tinuro niya si Thomas at sinabing, "You're a lousy man who rely on your wife. Saan ka nakakuha ng pera para makabili ng Grandmaster na nagkakahalaga ng hanggang $1 million? At saka, base sa aking kaalaman, sold out na ang Grandmasters from Seren Winery this year. Saan mo nabili?" Matapos marinig iyon ng lahat, nakita rin nila itong kainahinala. Biglang itinuro ni Jeric ang alak sa mga kamay ni Thomas at sinabing, "Lahat, pakisuyong tingnan itong mabuti." Medyo ibaba ang logo sa bote ng alak niya sa logo sa bote ko. Agad naman silang ikinumpara ng mga kasamahan nila. Nang maingat nilang tingnan, talagang napagtanto nilang may kakaiba. Kahit na ang pagkakaiba ay mahinahon, maaari pa rin nilang makita ito. Ibig sabihin din yan. Pilit na hinampis ni Jeric ang mesa at umungol. "Thomas Mayo, birthday ng biyenan ko. Pumili ka talaga ng isang bote ng peking alak para linlangan kami. How dare you?" Nabaliktad muli ang sitwasyon. Napangiti sina Petunia at Kana. Samantala, ang mukha ni Felicia ay namutla na parang nahulog sa isang kuweba ng yelo. Nilate niya ang mga ito ng husto ilang sandali ang nakalipas. Paano niya tatapusin ang mga bagay ngayon? Si Felicia ang pinakamiserableng tao doon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Thomas. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong tumayo ni Thomas. Bagaman nakakatakot ang insulto, hindi ba dahil sa kawalan ng kakayahan ni Thomas? Kung gusto niyang ipahiya at pabulaanan ng mga ito, magagawa niya ito, ngunit maipapakita ba niya ang kanyang aktwal na kakayahan? Sa halip, gumawa siya ng isang aksyon sa pamamagitan ng paggamit ng isang bote ng peking alak at nalantad siya sa publiko. Nakakahiya. Hindi lang si Thomas ang nakakahiya, si Felicia at ang kanyang pamilya ay nakakahiya din. Ikaw. Kinasusuklaman ni Felicia ang mga taong walang kakayahan ngunit gusto pa ring magpanggap na kahanga-hanga. Pinakaayaw niya sa kanya. Ang kanilang mga kasamahan sa silid ay nagbigay kay Thomas ng mapanlate at mapanuksong mga tingin. Sa simula pa lang ay mababa na ang tingin nila kay Thomas. Ngayon, parang naiinis pa nga ang mga ito sa kanya. Para silang mabahira ng nasirang reputasyon kung uupo sila sa tabi niya. Marahang tinapik ni Petunia ang kanyang baso ng alak at sarkastikong sinabi, "Felicia, ano pa ang sasabihin mo ngayon?" Kabanata 1739. Hindi na makapaghintay si Felicia na maghukay ng butas at magtago. Ano pa ang masasabi niya? Sa sandaling iyon, kinasusuklaman din niya si Thomas. Kung siya ay mahirap, dapat lamang siyang umupo doon ng masunurin. Bakit siya humingi ng paghamak? Nagpanggap siyang mayaman gamit ang isang bote ng peking alak. Ginawa niya ang kanyang sarili, tama ba? Nagdala rin siya ng kahihiyan sa pamilya Hill. Ito ay lampas sa lahat ng sukat. Malamig na tiningnan ni Jeric si Thomas at nagsalita sa hindi magiliw na tono. "Ito ay isang masayang pagdiriwang, ngunit bumili ka ng isang bote ng peking alak. Hindi ka lang immoral, wala ka ring respeto sa biyenan ko. Hindi tinatanggap ng aming pamilya ang isang tulad mo. Lumabas ka na sa kwarto." Diretso niyang pinalaya si Thomas. Iyon ay medyo walang puso at walang awa. Kinagat ni Felicia ang ibabang labi at namula ang mukha. Kung si Thomas ay nagpakawalang isip, nangangahulugan din ito na siya ay gumawa ng isang walang isip. Kung alam niya lang na magiging ganito, hindi na niya isasama si Thomas. Nagsisi siya, ngunit huli na ang lahat. Sa oras na ito, isang matandang lalaki ang biglang nagbukas ng pinto at pumasok. Umiti siya ng mahina at sinabing, "Hello, sorry for interrupting." Napatingin ang lahat sa matanda. Agad na sumigaw ang isang nakakilala sa kanya, hindi ba ito si Charles Banks, ang wine master? Si Charles Banks ang pinakasikat na tagatikim ng alak sa bansa. Ang pinakamalaking libangan niya sa buhay ay ang maglakbay sa lahat ng bansa sa buong mundo at makatikim ng iba't ibang alak sa bawat lugar. Ang magazine na itinatag niya, The Wine Master, ay isang magazine para sa bawat taong mahilig uminom ng alak. Naglalaman ito ng mga pagsusuri sa alkohol at ilang magagandang pagsusuri. Sinong mag-aasam na may isang sikat na katulad niya ang biglang susulpot sa private room nila? Agad nang umiti si Jeric at magalang na sinabi, "Wow, nakikita-kita dati sa TV, Mr. Banks. Hindi ko alam na magkakaroon kami ng karangalan na makilala ka ng personal. Maswerte talaga tayo. Pero, pwede ko bang malaman kung bakit mo sinasadyang bumisita sa private room namin?"
Napangiti ng mahina si Charles at sinabing, napansin ko kasi na 2 bote ng alak mula sa Seren Winery ang ipinadala sa pribadong silid na ito. I have a bad craving for it, kaya sinadya kong pumunta para kumuha ng baso. Sa totoo lang, pagkatapos kong inumin ang alak mula sa Seren Winery isang beses kalahating buwan na ang nakakaraan, hindi ko pa nakakalimutan ang lasa. Gusto kong inumin ang lahat, ngunit wala akong paraan upang mabili ito. Nang marinig iyon ni Jeric, nakaramdam siya ng saya. Ang sikat na taong ito ay nahuhumaling sa pag-inom at hindi ito kakaiba. Kung hindi siya nalulong sa pag-inom, paano siya magbibigay ng malalim na pagsusuri para sa alak? Sabi niya, Mr. Banks, kung gusto mong uminom ng alak, tinatanggap kita, syempre. Sa kasamaang palad, walang 2 bote ng alak mula sa Seren Winery dahil peke ang isa sa kanila. Pagkasabi niya nun ay sinasadya niyang sumulyap kay Thomas. Muli niyang ininsulto si Thomas at natuwa si Jeric dito. Oh, peking alak. Isang hakbang pasulong si Charles. Pwede mo ba akong tingnan? Siyempre, tinuro ni Jeric ang alak sa harap ni Thomas. Iyan ang bote ng peking alak. Kinuha ni Charles ang alak at pinagmasdang mabuti. Habang tinitignan niya ito, mas lalo niyang nararamdaman na may mali at lalo siyang napakunot ng noo. Bigla namang tumawa si Charles. Ito ay isang Grandmaster. Isang Grandmaster mula sa Seren Winery. Excited si Charles to the point na parang baliw. Natigilan ang lahat ng nasa kwarto. Agad na sinabi ni Jeric, Mr. Banks, mangyaring tingnan itong mabuti. Ito ay isang peking isa. Kabanata 1740. Bakit ito isang bote ng peking alak? Sabi ni Charles, kahit na mali kong kilalanin ang aking asawa, hinding-hindi ko matukoy ng mali ang bote ng alak na ito. Ito ay isang tunay na Grandmaster. Sa sandaling iyon, lahat ng nasa mesa ay nataranta. Matagal na nilang kinukutsa si Thomas pero sa huli, totoong Grandmaster ang alak na pinadala ni Thomas. Kaya, ibig bang sabihin ang ipinadala ni Jeric ay? Agad na natigilan si Emma. Tinuro niya ang alak sa kamay ni Jeric at nagtanong, Mr. Banks, maaari mo bang tulungan kaming tingnan ang bote ng alak na iyon at tingnan kung ito ay alak mula sa Seren Winery? Oo naman. Kinuha ni Charles ang isa pang bote ng alak. Nang makita niya ito ay natawa siya. Masasabi kong ito ay isang peking produkto na may isang sulyap. May depekto sa logo. Hindi ito authentic. Ang ekspresyon ni Jeric ay naging ganap na solemna. Ginoong Banks, tiningnan mo ba itong mabuti? Siyempre, lumapit si Charles, inamoy ang alak, at lalo pang tumawa. Maaari mong inumin ito at tingnan mo. Hindi ba ito ay isang bote lamang ng alcoholic apple cider na nagkakahalaga ng $15? Alcoholic, apple cider. Halos himatayan si Jeric. Kumastos siya ng $100,000 at hiniling sa kanyang kaibigan na bumili ng elite, ngunit ito ay talagang peking alcoholic apple cider. Inakusahan lang niya si Thomas ng pagbili ng isang bote ng peking alak at pagiging walang galang sa kanyang biyenan. Gusto pa niyang umalis si Thomas sa private room. Ngayon, medyo awkward ang mga pangyayari. Ang alak mula kay Thomas ay isang tunay na Grandmaster habang niregaluhan niya ang kanyang biyenan ng isang bote ng alcoholic apple cider na nagkakahalaga lamang ng $15. Mahinahon pa niyang sinabi na peke ang alak ni Thomas. Paanong hindi siya mahihiya? Biglang napahiya at natarante si Jeric. Hindi na siya makapaghintay na umalis sa lugar. Natigilan si Petunia sa kinauupuan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nakaramdam siya ng awkward na hindi siya makapagbitaw kahit isang salita. Nagulat lahat ng kasamahan nila sa kwarto. Tuwang-tuwa sila kaya patuloy nilang kinukutsa si Thomas kanina, ngunit lahat sila ngayon ay nakatanggap ng sampal sa mukha. Umupo si Felicia doon at nakaramdam ng saya. Nagkaroon ng maraming twists at turns. Ito ay medyo kawili-wili. Nakatitig siya kay Petunia na may multo ng ngiti at sarkastikong sinabi, Madam Mason, sa tingin ko alam mo na kung ano ang totoo. Sa hinaharap, hindi mo dapat direktang sabihin na peke ang mga bagay ng ibang tao kapag may pagkakaiba. Hindi matatagalan kapag ang taong mali ang unang nagreklamo. As I've said, when choose a son-in-law, we have to choose the one with excellent character. Magaling si Tom. Siya ay isang tapat na tao at hindi siya nagsisinungaling sa amin, hindi katulad ng iyong manugang.
Kumikita siya ng ilang daang libong dolyar bawat buwan, ngunit pinapayapa kanya gamit ang isang bote ng alcoholic apple cider na nagkakahalaga ng $15 sa huli. Madam Mason, nahihirapan ako para sa iyo. Kawakas, tumingin si Felicia kay Kana at sinabing, Kana, magsasabi ako ng ilang salita bilang katapatan. Huwag mamuhay kasama ang gayong tao. Sino ang nakakaalam kung ang mga bagay na binili niya para sa iyo ay peke o hindi? Baka naman ginastos niya ang pera niya sa ibang bagay tulad ng isang affair sa labas. So, makinig ka sa akin, hiwalayan mo na lang siya. Hahanap ako ng mas maganda para sa iyo. Paano iyon? Gaya ng panunuya ni Kana kay Emma kanina, ganoon din ang ginawa ni Felicia sa kanya ngayon. Namula ang mukha ni Kana. Gusto niyang magsalita pabalik ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Agad na gumanda ang mood ni Emma. Nang makita niya kung gaano kadismaya ang hitsura ni Kana, hindi niya maiwasang matawa. Masayang idinagdag ni Emma, Derek, ito ay isang masayang araw, ngunit niloko mo ang iyong biyenan ng isang bote ng peking alak. Hindi lang immoral ang ugali mo, wala ka pang respeto sa kanya. Nakakasakit ako kapag kumakain kasama ang isang tulad mo, kaya pwede bang umalis ka na? Nakaugat si Derek sa lugar. Hindi siya maaaring umalis o manatili at siya ay nababagabag. Napagod si Kana kaya hinampas niya ang mesa at sumigaw, Emma Hill, sino ka ba? Paano mo mapapalis ang asawa ko? Birthday ng nanay ko ngayon. Nabook namin itong private room. Kung may kailangang umalis, ikaw iyon.